Hey guys, welcome to our video tutorial, and actually yung purpose nito ay parang review lang or refresher, so medyo mabilis ito ng konti in preparation sa magi-grade A. So yung topic ngayon ay tungkol sa multiplication of polynomials, tama. So let's go to number 1. Yung number 1 is multiplication ng isang monomial to another binomial. Monomial, one term, binomial, dalawang terms. So, paano ito sasagutan? Para hindi kayo mahihirapan, maglagay kayo ng arrow. So, yung 2x muna, i-multiply natin sa first term. So, 2x times 3x is 6x squared. Bakit squared? Sana ma-recall ninyo na pag same yung variable yung mina-multiply, ina-add yung exponents. At pag wala kayong nakikitang exponents, merong invisible na 1 dyan. Kaya 1 plus 1 is 2 at i-copy yung variable. Okay, punta na kagad tayo sa 2x pa rin. Pero this time, multiply na natin siya kay negative 4. 2x times negative 4 is negative 8x. Negative kasi yung negative times the positive, pag unlike signs ay parating negative. 2 times 4 is 8 and copy na lang yung x sa tabi niya. So that is the answer for number 1. Number 2. Number 2 ay parang ganito din. Medyo mahaba na siya ng konti. This time, binomial is being multiplied to another binomial. Same process din. Bawat term dito, i-multiply sa dalawang term dito. So, mag-start tayo sa A. A times A is A squared dahil may invisible na 1 dyan. Diba? Next, multiply din natin syempre si A sa second term. Ubusin dapat sa dalawang term sa kabila. So, A times negative B is negative AB. Negative kasi positive A, negative si B. So, di ba, unlike nga, negative. Okay, tapos na tayo kay A. Punta na tayo kay B. Si B, unahin natin syempre sa A. So, B times A is positive AB. So, si B pa din, multiply natin sa negative B. So, B times negative B is negative kasi unlike signs, B and squared. Merong invisible 1 dyan, diba? Alright, so, tapos na ba tayo? Hindi, kasi this time, meron tayong similar terms. Pag may similar terms, pwede natin silang ma-add, ma-subtract, depende kung ano yung sitwasyon. So, yung negative AB tsaka AB ay actually 0. Bakit 0? Kasi, kung matatandaan nyo rin, meron ding invisible na 1 bawat variable na hindi natin sinusulat. So, yung ibig sabihin niyan ay parang negative 1 AB plus negative 1 AB. So, negative yung isa, positive. Sa addition, sinasubtract silang dalawa, kaya 0. At pag 0 yung sagot, yung letters ay 0 na din. So, para mas easy na, cancel na kagad. So, yung natira is A squared minus B squared. Yes, that is our answer. Right, number 3. Yung 3 ay similar din sa 2. Yung difference lang is merong 2 or merong number yung variable na B. Pero same lang yan, kahit na una pa yung minus at saka plus yung pangalawa. Kasi, kung titignan mo, A 2B, A 2B, A minus 2B, A plus 2B. Same lang. So, same process pa din syempre. So, start tayo sa A times A. That is A squared. Next, A times 2B is positive 2AB. Next, negative 2AB times A. Diyan na tayo. Siyempre is negative kasi unlike signs. 2AB.
And last, syempre, negative 2b times positive 2b is negative 4b squared. Alright, meron tayong similar terms. Ito, 2ab minus 2ab. Siyempre, sinasubtract mo yung silang dalawa. So, 0 na kagad. Diba? Kasi pareho lang sila, oh. Sinasubtract silang dalawa. Parang 1 minus 1. Parang 2 minus 2. Parang 3 minus 3. So, 0 na kagad. So, the answer is b squared minus 4b squared. Alright. I hope na medyo naiintindihan na ng konti or nare-recall. Number 4. Yung 4 natin actually ay same lang din sa 2 tsaka 3. Parang iba lang yung pagkakasulat niya. Pero actually, yung ibig sabihin niyan is dalawang a plus b ang minamultiply. So, pag nire-write mo, a plus b times a plus b. Okay, balik na tayo sa araw-araw. A times a is a squared. A times b is positive ab. B times a is positive ab. And last, b times b is positive b squared. Walang negative, so medyo easy ito. Now, similar terms sa gitna. Yes, meron. ab plus AB, parang 1AB, diba? Sabi ko sa inyo, may invisible 1, diba? So, 1AB at saka 1AB dyan. So, 1AB plus 1AB is 2AB. Copy na ito. Okay, baka magtataka tayo, bakit kinakopy na lang ito at hindi ina-add? Siyempre, hindi natin ma-add sa ibang terms kasi iba-iba silang terms. Yung A, mayroong exponent na 2. Sa second naman, AB, yung kasama nito. Third naman, B squared. So, magkaiba talaga sila yung itsura at saka yung tinatawag na dissimilar terms. So, hindi mo talaga sila maa-add. Okay, so therefore, that is your final answer. Alright, number 5. Yung number 5 natin ay same lang sa number 4. So, rewrite. B minus 3C times b minus 3c pa din. Kasi dalawang b minus 3c yung minamultiply. Kasi nga, ayoko hindi ako maglagay ng arrow. Try natin. So, b times b is b squared. B times negative 3c is negative 3bc. Pag medyo fast ako, babalikan niyo lang. Okay? Negative 3c times b is negative 3bc pa din. Negative 3c times negative 3c is positive kasi negative times negative. Basta't magkapareho, positive yung answer ng sign. Sa times, 3c times 3c is 9c squared. Similar terms, yes, meron sa gitna. So, the answer should be b squared. Negative 3 minus 3 is negative 6bc plus 9c squared. Yes, that is our final answer. Okay, last number, x plus 3 times dx minus 5. So, follow lang natin yung arrows tsaka yung ginagawa natin pag binomial to binomial. Siyempre, so x muna times x. Block ko na lahat. X squared. X times negative 5 is negative 5x. 3 na tayo. 3 times x is positive 3x. 3 times negative 5 is negative 15. Similar terms sa gitna. Yes, pwede kasi x yung kasama ng number. X din kasama ng number. So, pwede mo silang ma-add or ma-subtract. Depende. Pero this time, since negative 5 plus 3, subtract mo silang dalawa. It's 2. Copy yung variable. Tsaka negative. Kasi, pina-follow natin ang sign ng number na mas malaki sa dalawa. So, you between 3 and 5, mas malaki yung 5. Look at the sign kagad. Yun ang magiging sign ng sagot sa addition. Okay? And negative 50. Alright, that's all for tonight.